So what's up guys, balik muna tayo sa pag-unboxing. Wala nang upload yung YouTube ko hindi ko na-update yung para monetization. Baka dito may time na ako i-update. Alright, so unboxing muna tayo. Bumili tayo ng automatic voltage regulator. Bakit tayo bumili nito? Kasi yung bahay namin nasa harap ng dagat. Isang hakbang lang dagat na itong bahay namin. Tapos yung linya ng kuryente maraming acid. Last year na-disconnect yung linya namin dahil pumutok yung wire ng negative kasi sa acid. So ito Highmark 1500 voltage. Pangalawang beses ko na to Yung una sira yung una ko nabili. 1 week lang ata to Last week ko yun na set up tapos sira pala. So explain ko mamaya kung bakit sira. Tapos ang bilis ng refund. So ito may karton dito para hindi siya mag-alog-alog, hindi umalog yung voltage regulator. Ang bigat kasi niya kita nyo naman dyan pagkuha ko. Nasa 3 kilo 4 o 5 ganyan. 5 kilo ata ang bigat. So balik tayo dun sa kung bakit ako bumili nito. Yung linya ng kuryente namin nagda-drop voltage kasi. Makikita namin dito sa ilaw namin, nag-blink yung ilaw namin pag may dagdag kaming nakasaksak, like nagcha-charge ng cellphone. Kasi yung dalawang cellphone namin dito 33 watts, taka yung isa 65 watts. Kahit cellphone yan lang yung idagdag sa mga kuryente namin dito, yun may something talaga nag-blink yung kuryente namin yung mga ilaw. Tapos yung sometimes yung mga flip na fan, yan yung gamit namin dito So ito may manual sila. Yun may isang tawag yan, fuse. May isang fuse ata. Tapos yung una ko dalawa yung dala na fuse pero hindi hindi gumana nasira. Ito try ko, baka umandar. Tapos install ko agad dun sa wifi ko. 2 o 3 na ata na access point yung nasira kasi nagde-drop yung voltage tapos nawala-wala yung internet. Nag-automatic reset yung antenna ko yung access point. Bumalik yung nila, yung mga natural na TP-Link name. So ito try natin i-on kasi hindi ko naranasan paano mag start yung ABR. Okay, so pang Pilipinas yung saksakan niya walang ground. Okay, so ito kala ko sira yun, nag 220 volts, parang robot Okay, satisfied na ako. Sana magtagal ito. So ito yung sa likod niya.
Made in China. Alright. 10A yung fuse. 10 amperes. Pasensya na kayo, nabubulol lagi. Saya kasi ako eh. Pero try ko magtagalog para madaming intindi sa atin. Kakabalik ko lang mag-vlog nito. Montage muna tayo. Right. Pangalawang beses na itong binili. Mabigat siya. Compare naman dito sa kulay blue. Yung una kong binili, ito yung packaging. Tapos, pangalawa, ito. Si Highmark. Highmark din to eh. SRB yata. SRB. Highmark. Compare nito. Okay, Highmark warranty card. It's CRB Dev ABRC CBR series. Wala siyang ito, Highmark. Itong pangalawa, itong red. Okay. So, same packaging. Yung box lang. Sa red, may nakalagay na Highmark. Tapos ito, pinagkaiba. Ang packaging ni red tsaka blue. Nag-RTS ako nito sa blue eh. Ayaw yung voltage niya ayaw pumunta sa 222. Na-set up ko na sana eh. Pero wala pa rin. Ayun. So, same sila. Ito. Same lang sila. Tapos, try natin yan. Ito. Parang copy lang eh. Copy. Tapos ito yung red to blue. Mas mahal ng 300 or 400 ata yung red. Try natin connect. Magkikita niya. Ayun, hindi umandar. Ayaw umandar. Hindi tignan niya sa compare niya. Ito nasa 0 volt. Tapos ito off natin. Ito. Yung red, may ingay siya pag nag-on. Parang robot eh. Tapos ito, walang ingay. Ayun. Wala. Nag-RTS ako nito. Return to seller. Tapos inaccept ni seller yung refund. Tapos hindi niya na pinabalik sa kanya itong item. Nag-chat
Nag-chat ako sa kanila, hindi niya pinabalik. Baka mahal yung shipping. Kasi mabigat eh. Makikita ko naman dito, yung pinagkaiba nila, yung sa kabila, sa blue, hindi mo makikita yung motherboard. Tapos yung dito, kitang-kita mo na yung motherboard niya. Yun, may mga wiring sa loob. Meron din naman itong merong wiring doon pero hindi ko masabi kung merong motherboard. Hindi na pinaship back ni seller eh. Ano kaya? Bakit kaya? Alam kaya nila na sira na to? Oh, ayun oh. Oh, mukhang magkapareho lang. Pero ito, SBP. Parehas itong 150 VA voltage. Meron din silang saksakan ng 110 volts. Isa lang. Tatlo yung sa 220. Tignan natin sa likod. Alright. Ayun, may control system pa sila, made in China. Ito, hindi ako sure kung saan to made. Made in China din. Alright. So, same lang naman. Normal volts. Normal. Naka-normal. Normal. Same lang. 10A. 10 amperes. Alright. So, ito sa taas, yung una ko nabili. Pag RTS ko, walang isang araw, bumalik, refund agad. Tapos hindi niya, nawala na yung tracking eh. Babalik ko sana, napak ko na ulit dito eh. Nawala yung tracking. Sabi ni seller, wag nyo na ibalik yan. Sayang. Yun. Dito. Nabibigatan siya. Lagay natin dito sa ilalim. Okay. Na-off yung red. Okay. Okay guys, so update ko na lang kayo kung yun. Right, kita nyo naman. Sa Shopee ko lang to nabili. Balik ulit tayo sa pag-unboxing tapos review. Review kung anong mas maganda. Ito hindi ko na binili sa same seller tong isa eh. Yun. Bakit kaya? Tumunog eh. Okay naman yun sa sansakan. Try ko muna to sa mga kuan ko. Sa business ko na piso wifi. Okay guys, so mahaba na tong vlog ko tungkol dito. Comment down below na lang kung may katanungan kayo. At sasabihin ko na lang sa inyo kung anong mas maganda na bilhin. Bulong ko na lang yung link sa Shopee. Pakita ko dito. Try ko mag-edit ulit. Wala akong oras eh. Yun. Thank you guys. So, nasa 1 meter ata to. Yung saksakan. Yun oh, dami pa akong ginagawa eh. Ito. Sintra board. Si Sintra trophy ko pa itong iba eh. Share ko lang. Thank you.